mga kababayan. So ito mga kababayan, no? Sa kabila ng krisis na kinakaharap ngayon mga kababayan ng ating bansa ay naku mga kababayan, sa kabila ng krisis na kinaharap ng ating bansa ngayon na ang Pangulo ng Pilipinas or si PBBM, mga kababayan ay nahihirapan, no? Actually medyo naghirap po talaga si PBBM kung paano po niya talaga lutasin ito, mga kababayan, yung tawag dito, problema ngayon. So actually kailangan talaga niya control. Wala nang tulog ang ating presidente. Pero ngayon mga kababayan, si Sara Duterte meron ng solusyon sa kinakaharap nating krisis ngayon. Galing merong solusyon. Bakit? Basahin ko lang mga kababayan, mula po ito sa News 5, no? Post po ito ng News 5. Ito po. Paalala ni BP Sara. Like po tayo, mga kababayan. Pinakamahalaga umano panlaban sa krisis ang pagiging handa. Yun daw ang pinakamahalagang panlaban sa kinakaharap na krisis ngayon ay ang pagiging handa. Ayon kay Vice President Sara Duterte. Ito'y lalo pat inaasahan umano sa mga darating na buwan na mas magiging mahirap ang sitwasyon dahil sa banta ng El Nino at maging pagbaha. Sa ating pagtitipid, unahin natin ang sapat na pagkain para sa ating pamilya, pagpapagamot sa may sakit at edukasyon ng ating mga anak. Simula na nating planuhin ang ating mga hakbang hanggang sa katapusan ng taong 2026. Maliit man ang tanggapan na pangalawang Pangulo, makakaasa kayo na bawat isa sa amin ay patuloy na naglilingkod at naghahanap ng paraan upang makatulong. Sure diha, oy. Asa ka lang naman sa staff mo, ikaw wala kang namang ginagawa. So ngayon mga kababayan, ang sabi ni Sara, ang pinakamabisang panlaban sa krisis ay kahandaan. So, para sa akin mga kababayan, tama naman si Sara. Ang pinakamabisang panglaban sa krisis ay kahandaan or ang paghahanda. Bakit? Siya nga ang pinakamabisang scapegoat para hindi ka makasuhan, hindi ka makulong at hindi ka masilipan ng ninakaw mo ay magdeklara ka, maghanda habang maaga pa. Tama nga mga kababayan, nagdeklara siya, wala pang 2028, nagdeklara na siya, naghanda na siya mga kababayan. Tama naman ang sinabi ni Sara. 'Di ba? Ang pinakamabisang panlaban, no, sa korupsyon ay ang paghahanda. Paghahanda kung paano lusutan, paghahanda ng 16 na abogado para hindi ma-impeach at magdeklara ng tatakbong presidente kahit 2026 pa. Tama naman, mga kababayan, ang paghahanda. Basahin natin mga kababayan sa comment. Kahandaan kaya mayroong plan A, plan B, plan C, leche, plan baw. Diba? Sabi ni Christian Daniel. Kahandaan kaya mayroong plan A, plan B, plan C, leche, plan baw. The only explanation I could think of is that something in your lives, there will be a lot of adjustment that we need to make. You need to have a plan A, plan B, plan C, because your life cannot control your lives. Your lives is under magnificent God will put you when you want to be in His time and His will in His time. Ano daw? Putang ina, nahilo ako DDS be like, thank you BP Sara sa pagiging concern mo sa amin. Napakalaking impact ng words of wisdom mo. Kita ninyo nakakatulong na yun. yung mga kababayan, yung statement ni Sara na yon na ang pinakamabisang panangga sa krisis ngayon ay pagiging handa. Tapos sasabihin ng mga DDS, maraming salamat BP Sara. Ang ganda ng word of wisdom mo. Nakatulong talaga sa amin hanggang sa wisdom taught ko. 'Di ba? Ano kayang makukuha? Ano kayang benefits ng mga DDS dun sa sinabi ni Sara na pagiging handa? Kapag si Sara nagsalita lang, pinapaniwalaan na nila at nakatulong na sa kanila.
Biruin mo mga DDS, ang taas na ng presyo ng gasolina. Ni isang utot ni Sara, ni isang tinga, ni isang laway niyang tumalsik, walang naigawa dyan sa pagpapababa sa presyo ng gasolina. Pero yung mga DDS, Sara Duterte pa rin, Sara Duterte pa rin, Sara Duterte pa rin. Ano yun? Diba? Ano kaya yun? Cooperation, hindi division. Together we stand, divide we fall. Oo nga naman. So in your lives, there will be a lot of adjustment that because you need to know about plan A, plan B, plan C. Bakit pa ulit-ulit yung comment nila? Hay nako, sorry to see but you already lost your credibility. Mabuhay, PBBM, hardworking president. O, diba? Actions speak louder than words. O, diba? Kaya nga, diba, mga kababayan, bago kasi magsalita, mga ganyan-ganyang advice, Sara, gumalaw ka. Diba? Oo. Ngayon, sasabihin niya, ang makakapagsugpo sa krisis ay ang pagiging handa. So, anong ihahanda ng Pilipino kung ninanakaw mo nga? Diba? Hindi ka ba nabilaukan, Sara? Sa bagay, hindi ka nga mabibilaukan kasi nga ikaw nga wala pang 2028, naghanda ka na Diba? Tama naman yung sabi niya, mga kababayan. Tama. Ang pinakamabisang panlaban sa impeachment ay magtago at takasan ang mga dapat pananagutan. Ayan. So ano ba ang pinakamabisa? Carpooling o I don't want to answer your question? Katotohanan ang pinakamabisang panlaban sa katiwalian. O, diba? Kita mo, sinato ka ng mga tao, sinuplak ka. O, anong ambag mo sa paghahanda? O yan, isa yan sa tanong ngayon mga kababayan. Ang pinakamabisang pagsugpo sa krisis ay ang paghanda. So ang tanong ngayon, anong ambag mo sa paghahanda? Yan ngayon mga kababayan, basahin natin mura kay Marisa Oliver, no, Arbulario. Ayan. Annual events of the OBP has been canceled to rechannel the fund for its relief for indigents and individual crisis emergency rice program, libreng sakay at libreng assistant. So ngayon mga kababayan, no, sa pagiging handa ni Sara, ano mga kababayan, tawag dito, nilubos-lubos niya, no? Or tawag dito mga kababayan, pinagsamantalahan ni Sara yung krisis ngayon. Bakit? Naglabas po sila mga kababayan ng isang picture, no, sa social media na kung saan mga kababayan ay malaki daw po ang nagawa ng Vice Presidente ngayong kakaharap natin ang krisis sa sa gasolina. So ito po mga kababayan, ipakita ko po sa inyo kung paano ang Vice Presidente, ito po mga kababayan ang Vice Presidente mga kababayan ay gumawa sila ng yung alam niyo mga kababayan yung tulong nila na ito po mga kababayan. Ito po yung accomplishment, no, ni Sara Duterte, mga kababayan. Wait lang. Ayan po accomplishment ngayon, mga kababayan, ni Sara. Yan po ang nagawa niya sa oras po ng krisis. So ito po mga kababayan. OBP ibinida ang accomplishment report. Ibinida ng Office of the Vice President ang kanilang accomplishment report mula Hulyo 2022 hanggang December 2025. Accomplishment report, libreng sakay 2,900,000. 2,900,000 passengers. Relief operation 535,000. Rice program 231,000. Nasunugan food truck kalusugan food truck 10,600. Ito, pagbabago campaign 600,000. Magnegosyo taday 39. Tree planted, 1,089,000. Individual beneficiaries, 4,400. You can be BP, student, 5. Pansarap program, 16,000 student reserve. Medical assistant, 271 individual reserve. Burial assistant, 64,000. So ngayon mga kababayan, ang pinakamataas po na naserbisyuhan ni Sara, mula po ito 2022 hanggang 2025 ay 2,900,000 libreng sakay. So ngayon mga kababayan, sapat ba yan?
Sapat ba yan para sabihing gumalaw siya? Hindi po ba siya nahihiya? 32 million ang bumoto sa kanya tapos hindi pa nga umabot ng 3 million yung naserbisyuhan niya. Kita nyo yan? 32 million. Pero yung naserbisyuhan niya ang pinakamataas, 2,900,000 libreng sakay. So paano naman yung 30 million o sabihin natin yung 2 million plus o sabihin natin 29 million? Paano yun? Kasi ang mabisang panlaban sa krisis ay ang kahandaan. Paano naman yung ibang bumoto sa'yo, Sara? Kung 3 million lang ang pinakamataas mong nagawa, passengers assisted, libreng sakay. Diba? Mr. G, may galab shout out. 32 million kasi binoto namin dahil kay PBBM. Diba? Oh, ngayon mga kababayan, itong mga binida mula 2022, 23, 24, 25. Biruin nyo 4 na taon, ito lang nagawa ni Sara. Libreng sakay, 2,900,000 ang sakay. Malamang libre yun eh. Relief operation, 535,000 families daw. Kalusugan food truck, 10,600. Rice program, 231,000 lang pala. Pagbabago campaign, 600,000. Ayun, tree planted, 1 million daw na kahoy ang naitanim nila. Ang tanong, bakit hindi namin alam? Bakit di namin nakikita? Saan po ba yan? Saan po ba yan? Diba? Accomplishment report for 4 years, 22, 23, 24, 25. 4 na taon ni Sara. Ito lang po ang nagawa niya, mga kababayan. Sa 4 na taon, accomplishment report from 2022 hanggang December 2025. Kita mo yan? Yan lang ang nagawa niya. Partida, may confidential fund pa yan Si Leni Robredo doon, kung nagawa lang ng Office of the Vice President, apakadami. Kasi bakit? Maraming mga private investor, mga private citizen, handang tumulong at magbigay ng ayuda kay Leni. Ako take note hindi ko sinuportahan si Leni noong Vice President siya, pero hindi ko maitanggi sa sarili ko na siya lang po ang bukod tanging Vice President na walang confidential fund. Kahit walang pondo galing kay Duterte, kumikilos, gumagalaw. May bagyo, may baha, may sakuna. Leni Robredo, maraming ayudang dala. Totoo yan, mga kababayan. Napakaraming ayudang dala ni Leni Robredo noong siya ang Vice President. Kahit hindi man binigyan ni Digong ng pondo kasi pinagkaitan ng pondo, which is totoo po yun sa mga nagtatanong po, nung si Leni Robredo ba ang Vice President, may pondo ba siya? Meron, pero napakaliit. Pero yung natulong ni Leni, mga kababayan, doble pa doon sa pondong ibinigay sa kanya noong siya ang Vice President. 'Di ba? Kita niyo, mga kababayan? Libreng sakay hanggang ngayon. Buhay pa rin kay PBBM Real Talk. Libreng sakay pero 32 million hindi binayaran yung mga bus company. Kita nyo, mga kababayan. Gusto nyo malaman? Libreng sakay ni Digong pero hindi binayaran yung bus company. Ito mga kababayan. Ito. May utang, 32 million. Libreng sakay ni Digong. Tapos yung utang ng bus company, 32 million. Alam niyo po ba na natapos ang COVID, lahat nangyari? Sa MMTC po, 32 million pa ang hindi namin nakukolekta sa panahon pa ng past administration. Kung sasabihin na libreng sakay ngayon, paano nila yun gagawin? Samantalang kami, wala na kami pambili ng diesel. Ano po ang kanilang plano sa libreng sakay? Kasi napakalaki pong trabaho niyang libreng sakay. Maraming mga paperwork. Grabe, 32 million pa yung collectibles, hindi nababayaran? Opo, sa MMTC lang po yun.
Sinong dapat magbayad sa inyo? Ang nalaman po namin, sinuli daw po nung dating Sherman Delgra, kaya po nasa DBM na raw po yung pera, kaya hindi po namin malaman kung makakasingil pa ba kami o hindi. Yung po yung libreng sakay na from ST1 to libreng sakay sa carousel. Si Delga, may tagal na ni Delga na wala sa... Yun na nga Ibang po admin na nga po ito, Duterte pa yun po eh. yung may problema, Sir Alvin, dahil sinuli niya bago siya nawala ng June of 2022. 'Di ba? Kita ninyo? Oh. Ang daming issue, ang daming kabulastugan, ang daming problema ni Digong. Tapos sabi nga ni Kuya, baka pag si Sara maging presidente, baka mas malala pa sa tatay niya. Diyos ko naman, nakita ninyo mga kababayan. Ha? Ha? Tapos sabihin ni Sara, ang pinakamabisang panlaban sa krisis ay kahandaan. Putang inang yan. Paano nga hahanda? Anong ihahanda namin, Sara? Kung ninakaw mo na nga. Si Lenny may angat buhay program. Oo, meron siyang mga kababayan, kung nakita ko nga noon kapag nag-donate yung mga private citizen kay Lenny, yung donation sumobra hanggang dun sa labas ng gate ng Office of the Vice President, 'di ba? Kasi ang office ng Vice President is nasa Quezon City, 'di ba? Humiwalay si Lenny. O yung gate na puno hanggang dun sa labasan yung mga donation na nagparid sa kalsada. Pero bakit kay Sara ngayon walang gustong mag-donate? Baka naman kasi nakawin. 'Di ba? Ikaw ba naman, may tiwala ka pa ba mag-donate tapos may isyong pagnanakaw? Kung ako din na. 'Di ba? Kung ako private citizen, mga kababayan, wala akong balak talaga mag-donate kay Sara. Bakit? Issue ng corruption, sangkot siya, tapos mag-donate ka. So, makakasiguro ka kaya nga ang i-donate mo mapunta sa tao? Like po tayo, mga kababayan. No? So, yun po ang katotohanan. Mahirap magtiwala. Kaya nga, ayon sa Pulse Asia Survey, na, ito po, mga kababayan, ayon sa Pulse Asia Survey, ayan o. Ito po, mga kababayan. Survey na mahigit kalahati ng mga Pilipino ang nagsabing wala silang tiwala kay Vice President Sara Duterte. Lumabas sa pinakahuling Pulse Asia Survey na 51.1% ang nagsabing hindi sila nagtitiwala sa pangalawang Pangulo. Dahil sa umunoy pagkakasangkot niya sa katiwalian. Pangalawang rason naman ay ang ginawa niyang pagbabanta kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ang pangatlo naman ay ang pagiging palamura at bastos ng bise. Pero sa parehong survey, 12.8% ang nagsabing may tiwala sila sa bise dahil sa kakayanan nitong mamuno at pagiging makamahirap. Pamumuno, makamahirap. Taing ina makamahirap daw. Kung makita mo yung mga damit ng mga kapatid niya, kay Basti pa nga lang, Christian Dior na yung mula sa bag, sa jacket, sa pantalon, kay Pulong, ganun, kay Kitty Duterte, ganun din, yung mga Van Cleef, yung mga luxury Birkins, 'di ba? Tapos sabihin makamasa, makamahirap, pro mahirap po, tanginang yan. Sinong pinagluloko nila? 'Di ba? So yun po yun mga kababayan, no?